Mga kapatid, maulang linggo po sa inyong lahat. Mayroon pong dumating na bagong trabaho po dito sa Autorans ngayong linggo. Buena mano, kaninang umaga, dumating po ito, galing pa po ito ng Tagaytay. Isang kaibigan po ang may-ari nito. Isang Ford Ranger na 2022 model, hindi halos nagagamit, ang tinakbo lamang po niya ay 26,000 kilometers. Ngayon, dinala rito, iginapang na lang dito sa Antipolo kasi nga po ito ay may issue ng low power. At meron din siyang check engine. Sabi nung nag-drive nito, papunta rito, kausap ko sa telepono kanina dahil alam niyo naman, pagkalinggo, meron pa tayong tungkulin, sumamba pa tayo kaninang umaga. So, itinawag sa akin nung nagdala nito, nung driver, na gumapang na lamang daw po siya dito paakyat ng Antipolo. Pero mula Tagaytay hanggang dito sa Antipolo, napakabagal na po ng takbo niya. Nasa 30, 35, 40 lamang po ang takbo niya. Hindi na po talaga makabuelo ng maayos. Talagang hindi lamang po low power, low speed po talaga yung takbo nitong Ford Ranger na to, 2022 model, ang tinakbo po 26,000 kilometers lang. So, napakadelikado rin po talaga mga kapatid kung bibili kayo ng sasakyan at hindi nyo naman talaga magagamit. Kasi yung mga electronics, kahit na nung araw pa, nung panahon na nag-aaral ako, ang isang electronics na bagay, kapag hindi mo yan nagagamit, hindi man lang tinatakbuhan ng kuryente yung mga pyesa sa loob niyan, masisira po talaga. Lalo pa itong mga ganitong sasakyan, itong mga ganitong makina na hindi lamang po ito electronics. Ito nga yung tinatawag na electromechanical na po yung mga parts nito. Mechanical na nilagyan ng electronics, kung hindi yan gumagana, hindi yan nagtatrabaho, talagang masisira po. So ito ay may issue ng nagbabibrate yung engine, pero may start pa. May start pa to, no? Sige nga, start nga natin. Yan si Al, pakita ka nga Al. Ayan, sa mga tumatawag po sa Bethel Insurance po natin, si Al ang kakausapin nyo para makahingi kayo ng discount sa inyong mga comprehensive insurance. Mga kapatid, meron pong maibibigay na discount yan. Kasi nga po, kahit na yung insurance nyo ngayon, kung hihingan nyo yan ng discount, mabibigyan kayo niyan. Kaso baka yun ay para sa ahente, kaya hindi maibigay sa inyo. Pero kami po dito, pag hingi nyo ng discount sa inyong susunod na insurance para sa taon na yon, bibigyan po kayo ni Al. Hindi ko po kukunin yung discount na yon na para sa inyo. Sige nga Al, start mo nga. Tignan natin kung totoong ito ay may vibration, itong makina nito. At kanina nga po, mayroon na rin nakita si Rudy nung iniskan niya na ito na may dagdag pa na problema, no, yung check engine. Sige Al, paki-start mo. Ayan. Umi-start naman po siya. Pero, mahuhulog na yung scanner ko. Ayan, tingnan nyo mga kapatid, oh. Ayan na po yung andar talaga ng makina niya. Ayan. Tingnan nyo, para sa isang 2022 model na Ford Ranger, at napakaganda pa nga ng itsura, tingnan nyo po. Hindi nga kasi halos nagagamit. Tapos nagbabibrate na ganyan ng makina. Nako, hindi mo talaga maasahan to. Mabibitin ka rito. Lalong-lalo na kung tutupad ka pa ng tungkulin mo. Sige Al, pakipatay mo na. Pakipatay mo na. At hindi okay yung ganyang andar. Paki-shut off mo. Ayun, okay na. Pinatay na po yung makina. Mga kapatid, kapag kaganyan ang issue, kailangan talaga ma-scan natin yan. No? Bakit kailangan ma-scan? Naku, ito na. Ito na po yung pag-uusapan natin. Iwan na muna natin itong Ford Ranger. Pag-usapan natin bakit ito kailangan ma-scan. Diba? Ito na mga kapatid. Bago ko sagutin yung tanong na yon kung bakit ito ay kailangan ma-scan, meron po nga nag-comment doon sa vlog ko nitong mga nakaraang araw at ito nga po si Dayaw. Ang sabi ni Dayaw, Sir Randy, meron na namang kaaway si Jeep Doctor about sa scanner. Nakasagutan ata niya yung gumagawa ng mga Ford. Ang sabi kahit wala daw scanner, mahuhulaan daw niya ang sira. No, anong sira? Kahit wala daw scanner. Ano po masasabi nyo? Salamat. Sasagutin ko yan. Pag nabasa ko naman, ito naman pong sagot ni Jeep Doctor dito. Kasi in-screenshot ko yung post ni Jeep Doctor dahil nga ito ay tinitira siya nitong mekaniko na to. Para sa kaalaman ng lahat, itong mekaniko na to ay naging vlogger na rin daw at ito yata ay nandoon sa Cavite. Hahanapin ko rin yung post na yon ni Jeep Doctor. Ito po, sabi ni Jeep Doctor, sasagutin pa ba kita? Sa sarili mong post, gisang-gisa ka na, Manong. Sabi ni Mrs. wag na kita sagutin kasi madadagdagan lang followers mo.
Gaya nung mekanikong tumira din sa akin na Ford Ranger ko na tampered odo daw. Kahit mabas ka pa, madadagdagan lang followers mo pag pinatulan kita eh. Pero kung gusto mo talaga patunayan na kaya mo ayusin ang isang sasakyan na walang scanner, sige dadalhan kita. Vlog natin pareho, tignan natin kung kaya mo talagang ayusin yung sira ng sasakyan na dadalhin ko sa'yo. Yun naman, yung post ni Jeep Doctor, dahil tinira siya nitong mekaniko na to. Ito, babasahin ko na po sa inyo. Sabi po ng mekaniko na tumitira sa kanya, dalan mo ko ng sasakyan na may sira. Gagawin ko sa harap mo ng walang scanner at walang hula. Ang mekanikong umaasa sa scanner ay walang believe sa sarili. Tandaan mo yan, bata. O, siguro matandaan na to. Kasi tawag kay Jeep Doctor, bata. Si Jeep Doctor, hindi rin naman kabataan yan. Alam ko, nasa 40 na yan, no? Si Jeep Doctor. So, itong nagsabi na dalan daw siya ng sasakyan na may sira, gagawin ko sa harap mo, walang scanner, walang hula. Ngayon, assuming na itong sasakyan na ito, ang dadali natin doon sa mekaniko na hindi gagamit ng scanner, ano ngayon ang magiging manner niya o troubleshooting niya para hanapin ang problema nito? Ako po kasi, kapag ganitong mga sasakyan, mga electronics na, lalo na yung mga maseselan, hindi pwedeng gagamitan mo yan ng old school. Kasi nga ito malamang old school to, yung tumitira kay Jeep Doctor dahil sabi niya nga kay Jeep Doctor ay bata. So malamang old school yung mekaniko na yan at kahit walang scanner, gagawin daw niya ito. Pero ako, hindi ko gagawin yon kahit matanda na po ako. 58 years old na po ang lingkod nyo. Kaya po kaninang umaga, ipina-scan ko na po ito kay Rudy. Ito pong unit na ito. At ang nakita nga po sa scan ay lumabas po, ito, license number year 2022, make USA Ford. Ayan po yung VIN number niya. At ito po ang nakitang sira. P0202. Diagnostic Trouble Codes Description. Not available. Continuous Powertrain Control Module. Ngayon, tinignan ko naman sa Google, sa AI, kung ano ang ibig sabihin, kung ano ang nilalaman ng P0202. At ang sabi po doon sa Google, ang P0202 is an OBD2 diagnostic trouble code indicating an electrical fault in the fuel injector circuit for cylinder 2. Circuit for cylinder 2. It is usually means the engine's computer detects an open circuit or resistance issue causing the cylinder to misfire. So, ang sabi po dito, ayan, kaya ba i-zoom in? Ayan, i-close up mo. O, ayan po. At ilalagay ko rin naman po itong screenshot na ito. Ang sabi po, sa problema nito, ay yung cylinder number 2 or yung injector number 2 ay meron siyang circuit high or high resistance na pwedeng naka-open circuit yung injectors kasi nga po, yan yung tinatawag nating electromechanical na parts eh. Electronics saka mechanical, yung injectors nito. So, pwedeng may problema yung circuit dun sa loob, open circuit. Pag sinabing open, halimbawa, ito, close, open, o walang dugtong, close, open. Bakit open? Kasi po, nagkaroon ng high resistance kasi pagka naputol, walang dadaan na kuryente. Meaning, sobrang high ng resistance. Pag sobrang high ng resistance, hindi ka makukuryente. Wala ka mariread na kuryente, wala ka mariread na voltahe. So, yun nga po yung open circuit. Okay. So, ang issue nga po niya, causing the cylinder to misfire. So, pwedeng misfire or pwedeng hindi na bumubuga yung injectors. Kaya napansin nyo, umuuga-uga kanina yung makina kasi nga po, isang cylinder niya hindi gumagana. Ito ay 4 cylinders, hindi naman katulad yan nung Wigo na yan, na talagang 3 cylinders. Pakita mo, so siya, okay lang siyang gumana ng 3 cylinders. Pero ito, 4 cylinders na makina, hindi pwedeng patay ang isa. Kaya po ngayon, gumegewang-gewang yung makina. At kung kailangan 4 ang magtatrabaho sa makina, nawala yung isa, kaya mahina. So yun po yung naging issue niya, ng low power at talagang wala siyang speed. Hindi mo may expect yung mahaba, yung yung talagang speed niya, yung bilis niya. So may mga lumabas din dito na DTC na yun naman ay related sa transmission, ayan, transmission control module, yun nga U0401 saka U1011. Ito naman ay epekto nung sa transmission kasi nga bumiyahe ito ng Tagaytay hanggang dito sa Antipolo. Kailangan niya yung tamang speed, magko-correlate yung transmission sa engine.
kailangan na maging sync yung takbo niya, hindi naging sync kasi nga yung ating makina ay palyado. So lalabas lang din talaga yung issue na yon. Pero hindi nangangahulugan yon na may tama na yung transmission. So yung walang scanner, eto na. Dito sa matandang ito. Kung ikaw ay walang scanner, paano mo ngayon ito troubleshoot ito? Na ito ay palyado. Sige, sabi mo kasi walang tsambahan eh. Ano ngayon ang gagawin mo para malaman mo kung sira yung isang injector? Ayan ang magandang tanong, mga kapatid. Kasi kung old school ka, tulad nung Porsche na to, yan. Saka yung Volkswagen na yun, na ang makina, Porsche rin. Yun, Porsche yung makina noon, 911 yung makina noon. Ito naman, Volkswagen na 1600 ang makina nito. Kapag kapalyado ang mga spark plugs, ang gagawin mo para mahanap mo yung isang spark plug na palyado, tatanggalin mo yung high tension wire doon sa isang spark plug. Kapag nagbago yung andar, lalong nanginig, adi gumagana yon. Kasi nga, nung tinanggal mo yung high tension wire, nawalan ng kuryente, nanginig, adi okay yon. Binalik mo, gumanda yung andar, pero may konting palya. Ngayon, pumunta ka dun sa number 2 na spark plug, nung tinanggal mo, nanginig din. Lalong lumakas yung nginig niya, ibabalik mo ngayon, umaayos ng konti. Pero pagdating mo sa number 3, nung tinanggal mo yung high tension wire doon sa number 3 na spark plug, wala man lang pagbabago. So, ibig sabihin, yung spark plug na yon hindi siya gumagana. Pagpunta mo ngayon sa 4, nanginginig pag tinanggal mo yung high tension wire. So, ibig sabihin, yung number 3 na spark plug, may problema yon. Pwede yung spark plug, pwede yung high tension wire. So, alam mo na ngayon kung anong problema. Nako, dito. Ito, mga kapatid, napakadelikado nito. Komplikado to. Ha? Kung gagawin mo, ikaw na matandang mekaniko, na walang tiwala sa scanner, kung gagawin mo ngayon, yung tatanggalin mo, itong koneksyon, ilawan ko to ayan, kung tatanggalin mo yung koneksyon ng injector, dito, ito po kasi yung 4 na injector, 1, 2, 3, 4, kapag tinanggal mo yung socket na to, para sa injector 1, nanginig, adi syempre gumagana ngayon yung injector 1. Tapos yung injector 2, kapag tinanggal mo at walang nginig, syempre hindi gumagana yung injector number 2. Pero ito masasabi ko, mga kapatid, kung i-apply mo yung diskarte na yon, yung proseso na yon, dito sa Ford, naku, mag-ingat ka. Hindi po basta-basta pwedeng gawin mo yun. Bakit? Yung pong mga injectors na yan, pinapatakbo pa yan, pinapagana pa yan ng injector drivers. Yung injector driver na yon, sa mga Toyota, katulad nitong, itong Fortuner na yan, no? Ang injector driver ng Fortuner na yan, nakahiwalay sa ECU. Pero itong mga Ford na to, yung injector driver nito, incorporate mismo doon sa kanyang ECU, sa kanyang ECM, sa kanyang computer box. At nangyari na po yan sa maraming pagkakataon, nadadamage yung ECM, yung ECU, kapag ginagawa yung ganong manner ng pagtetest. Nagkakaroon ng problema yung kanyang injector driver. Kasi nga, tinatanggal mo, may kuryente, tapos bigla mong ipapasok, ang tataas din ng mga kuryenteng pumapasok dyan. Hindi voltahe, kuryente. Iba yung ampere sa voltage. So, medyo mataas yung kuryenteng pumapasok dyan. Mabibigla ngayon siya, nagsho-short ngayon, yung injector driver. At kapag ka nangyari yun, totally, masya-shut off na yung engine, sira ngayon ang ECU mo. Dahil sa hindi ka gumamit ng scanner, dahil sa ipinagmamalaki mo, na kaming mga gumagamit ng scanner ay walang believe sa sarili, mapapakamot ka na lang ng ulo tanda kapag ka ginamit mo yon, kapag ka ginawa mo yung ganong klase ng proseso. Baka nga mamaya, meron na naging ganyang issue na meron kang ginawa, pinalulusutan na lang. 'Di ba? Sira na yung injectors mo nadami na yung computer box 'Di ba? Kaya hindi talaga pwede yun. Yung mga ganito na nagko-comment, magaling lang talagang magpalusot ito. So, kami po, na-experience na namin yan. Experience is the best teacher. Kaya hindi na dapat ulit-ulitin yan. Lalo na sa mga Ford. Napakadelikado na gagawin mo sa Ford yun para matest mo. Kung hindi gumagana yung mga injectors, ay tatanggalin mo yung socket niya isa-isa. Katulad nga nung ipinaliwanag ko. Doon sa Porsche or doon sa Volkswagen, hindi mo pwedeng i-apply dito yung ganong proseso. Kaya kung sasabihin mo na kami na gumagamit ng scanner ay walang believe sa sarili, nagkakamali ka.
Kaya kami gumagamit ng scanner kasi kami yung mga technical na tao. Medyo mataas yung kaalaman namin pagdating dito. Kasi kung hindi ka marunong gumamit ng scanner, sigurado hindi mo rin gugustuhin na magbukas sa AI. At kapag ka nga binasa mo yung sinabi ni AI, halimbawa tulad dito, sinabi ni AI, diagnostic trouble code indicating an electrical fault in the fuel injector circuit for cylinder 2. It usually means the engine's computer detects an open circuit or resistance issue causing the cylinder to misfire. Naintindihan mo ba yun? Hindi kasi ang issue dito, yung gagamit ka lang ng scanner. Maraming gumagamit ng scanner, pero naiintindihan mo ba yung sinabi? Kasi ang ibibigay sa iyo ng scanner, code lang. Kaya nga dito, nakalagay dito, P0202. DTC, Diagnostic Trouble Code, Description, not available. Kung ganito ang mababasa mo, talagang wala na. Hindi mo pakikinabangan si scanner. Hindi makakatulong sa iyo si scanner. Pagdating dito, wala na, tapos ka na. Igaganon mo na lang yung scanner, sasabihin mo, walang kwenta scanner, walang description, wala man lang ipinaliwanag. Hindi ganun yun. Ibibigay sa iyo yung code, at pagka nakita mo na yung code, hahanapin mo ngayon yan. Aaralin mo ngayon yan. Dito, hindi pwede yung wala ka talagang pinag-aralan. Sa paggamit ng scanner, dapat may pinag-aralan ka kahit paano. Hindi mo naman kailangan makatapos ng college or maging engineer ka. Pero alam, kahit paano man lang, naiintindihan mo yung English. Naiintindihan mo yung technical. Kasi maraming mga technical words dyan, maraming mga descriptions dyan na kung talagang hindi ka teki na tao, hindi mo yan maiintindihan. Kaya yung sinasabi mo na kaming gumagamit ng scanner ay walang bilib sa sarili, nagkakamali ka. Ngayon, kung ikaw ngayon ay gumamit ng scanner, pero ang ginagawa mo mga Volkswagen, Porsche, yung Revo, yung Crosswind, yung L300, o yung Adventure, gumamit ka ng scanner, matindi. Hindi lang bilib sa sarili ang sasabihin namin sa'yo. Matindi ka. Walang computer, ginagamitan mo ng scanner. Matindi ang amats mo, kapatid, pagka ganun ang ginawa mo. So dito ganito lang. Hindi kita gustong awayin. Pero kami na gumagamit ng scanner, huwag mo na kaming idamay. Kung hindi mo kami kayang gayahin, hindi mo kayang pumantay sa technical know-how namin, huwag mo na kaming idamay sa mga pinagsasasabi mo na yan na wala kaming bilib sa sarili. Kung bilib na bilib ka sa sarili mo, okay lang yun. Gumawa ka ng gumawa, patunayan mo sa mga vlogs mo kung ano yung mga ginagawa ko. Tulad ko, ipinakita ko sa inyo, in-explain ko sa inyo kung ano yung nabasa rito. Wala pa kaming ginagalaw, alam na natin na may problema yung cylinder number 2 at yung kanyang injectors. So para makasigurado ako, hindi ko to dadalhin sa mga ordinaryong mga calibration center. Saan ko dadalhin? Kay Central. Bakit kay Central? Kay Central, meron silang computer testing doon, meron siyang simulations nung mismong injectors, ipapasok yung program ng makina na to, o computer pa rin yan, ipapasok sa computer, at kapag hindi nagtrabaho ng tama, itong 4 na injectors, malalaman ngayon doon na bagsak lahat yung 4 na injectors. Kahit na isa lang yung sinasabi nung ating scanner. Malalaman doon. Kahit na isa lang yan, pero posible nadamay na rin yung 3. Bakit? Ang mga electronics, eto pa mga kapatid. Ang mga electronics, kung manufactured yan, ng date na to, halimbawa, manufactured date 2022, nasira yung isa. Pwede ngayon yung 3 damay din yan. Kaya kailangan ding ipatest yan. Huwag yung isa lang ipapatesting mo. Pagkatapos, pagdating sa akin ng injectors na rebuild na o napalitan na, hindi pa rin maganda yung andar kasi damay na rin pala yung 3. Kaya kailangan may technical expertise ka rin. Kailangan mataas din yung technical know-how mo pagdating sa mga ganitong klaseng sasakyan. Ngayon, kung talagang ikaw ay gumagawa ng Ford, magaling ka sa Ford, magaling ka sa Chevrolet, ayan na, Chevrolet, magaling ka dyan, maraming magagaling na mekaniko. Hindi naman katulad mo na si Jeep Doctor inaaway mo pa. Si Match Mechanic, napakagaling yan. O kapatid din namin yan. Pero hindi nagsasalita ng katulad na sinasabi mo. Ang ganda rin ng scanner niyan. Magagaling yung mga kaibigan namin, lalo na dito sa Antipolo. Yung mga magagaling sa Ford dito, di naman kami nag-aaway-away. Hindi kami nagbabangayan sa social media, magkakaibigan kami. At yun ngang isa, siya pa yung towing company namin, o yung towing truck na ginagamit namin, ito within Rizal, no, si Speedy Bon. So yung mga yan, magkakaibigan kami. Pero ikaw, bakit mo inaaway si Jeep Doctor? Talagang yun yung style niya eh. No, pinapakita niya yung galing ng scanner niya eh. Ano magagawa mo?
nabibisto ngayon yung mga kalokohan ng mga nagtatampered ng odometer. Isa pa mga kapatid, yung nagtatampered ng mga odometer na yan, kapag hindi na talaga mabasa ng scanner namin, may mga magagaling na IT na kasi napasok na yung sindikato na yan Itong mga IT expert na walang mapasukan trabaho, diyan sila pumapasok. Talagang pag tinampered nila yung Odo, pati yung program doon sa ECU, tinatanggal na nila, kaya hindi ngayon makita ng scanner. So kapag kami ay gumamit ng scanner na malakas at hindi namin mabasa yung odometer ng sasakyan mo, ibig sabihin tampered na yon. Kahit pa hindi namin mapatunayan. Bakit? Nasira na yung program niya. Pinasok na mismo nung IT expert na yon. Dapat kasi nare-read talaga namin yung tamang odometer reading niyan. Base doon sa mga ilang pang mga bagay na ginagamit namin. Halimbawa, kapag luma na yung sasakyan, talagang yung mga upuan niyan, laspag na, halos masira na yung leather. Tapos syempre, yung loob mismo ng sasakyan, hindi na ganun kakinis. Tapos, luma na siya, pero ang tinakbo lang 20,000 kilometers, hindi na tayo maniniwala doon. Ibig sabihin talagang yun ay tinampered na yung kanyang odometer. So yun mga kapatid, pasensya na doon sa mekaniko na tumitira kay Jeep Doctor. Alam ko naman, siguro malayang talakayan lang yan. Mas maganda dito, wag na lang magpersonalan. Kasi kami naman, tulad ko, kapag ako nagbablog, may nasasaktan na konti na ibang mga mekaniko. Pero sa totoo lang, ipinapakita ko rin naman kung paano namin ginagawa at nakakakuha din ng mga tips yung mga mekaniko. Kaya nga, nakakatulong pa rin po kami sa kanila. Marami pong tumatawag sa akin at nagpapasalamat, mga mekaniko, dahil nga wala naman tayong inililihim. Ngayon, dito sa mekaniko na to na, yun nga, yung sabihin na nating nakakontra ni Jeep Doctor, ang sabi ni Jeep Doctor, alam ko marami sa inyo kilala ang mekaniko na yan. Shop owner sa Cavite na nagbablog din. Isa din siya sa tumira kay Boy AC. Hindi ko na makikialaman yun. So talaga palang itong mekaniko na to ay tumitira talaga. At malamang baka pag napanood niya itong vlog ko na to, titirahin na rin niya ako. Pero yun nga, hindi naman tayo pumapatol dyan sa mga ganyan. Ang gagawin natin, magbablog tayo, ipapakita natin kung ano yung sinasabi nating dahilan bakit tayo gumagamit ng scanner. Nga, pinakita ko nga sa inyo. Kung hindi siya maniniwala doon, bahala na siya doon. Di ba? Kanya-kanya tayo ng diskarte, pero yung diskarting ipinapakita namin sa inyo kung ano talaga yung tamang diskarte. Kasi itong mga modelong sasakyan na ito, kung ito dadalin mo talaga sa planta ng Ford, hindi lang scanner ilalagay dyan. Yung mismong computer nila, pati yung canvas, yung controlled area network na scanner nila doon, ilalagay nila dyan para malaman talaga yung buong performance ng sasakyan. So yung mga engineers, hindi sila engineers dahil magaling silang magkumpuni. Engineers sila dahil gagawin talaga nila kung ano yung tamang proseso. Paggamit ng computer, paggamit ng scanner, at doon sa mga datas, doon sa mga makikita nila sa diagrams, sa graphs, lahat yon, binabasa nila lahat yon, at utak nga ang ginagamit doon. Kaya nga sila natawag na mga expert na mga engineers. Pero kung hindi ka talaga aabot doon, na kahit scanner pa lang, ayaw mo ng pagtiwalaan, sorry na lang. Doon sa mga magpapagawa sa'yo, masasabi ko, sorry na lang din sa inyo kung uunahin ng yabang sa pagmemekaniko. Mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat.